What's up mga pageant panays? This is Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Alright, for this episode, pag-uusapan naman natin na ang tinaguriang Country of the Year for year 2024. So last year, sino nga ba ang tinaguriang Country of the Year? So for me, ang Country of the Year ay yung mga bansang na penetrate yung mga kanya-kanyang international pageants. So sa listahan na to, ang tatalakayin lang natin is yung mga bansang na penetrate yung Big Six pageant, which is Miss Universe, International, World, Earth, Supra, and Grand. And then bonus na lang yung iba pang mga international pageants katulad ng Cosmo, Charm, yung mga Tourism International, and so on and so forth. So, nag-come up ako ng sarili kong listahan and syempre base ako sa resulta ng mga Big Six pageants nga kung ano nga ba yung narating na placements ng mga bansang ito sa kanya-kanyang mga international pageants. So let's kick things off with our number 5, the Philippines. So for our country, the Philippines, ang pinaka-na-penetrate natin ngayon ay ang Miss Grand International kung saan nag-first runner-up tayo. So from there, mataas ang placement natin. So mataas ang puntos nun, kaya umabot or nakasabi tayo sa top 5. And then, sa Miss World, na-unplaced tayo for this year. But though na-unplaced tayo, nag-semi-finals naman tayo sa Miss Earth at sa Miss Supranational. Mataas din ang puntos natin kung saan nga umabot tayo hanggang top 12 at kinoronahan pa as Continental Queen of Asia. So, sa Miss Universe, nag-top 30 rin tayo. So, sa mga puntos na ito, umakyat naman sa top 5 at sumabit sa top 5 ang bansang Pilipinas. So, kudos for the Philippines. Next up natin, number 4, ang bansang Peru. Sa Miss Universe pageant, ang bansang Peru naman ay umabot hanggang top 12. And then, nag-third runner-up sila sa katatapos lang na Miss Earth pageant. Nag-finalist or nag-semis sa Supranational. Nag-semis din sa katatapos lang na Miss Grand International. Though unplaced sila sa Miss Supranational, umakyat naman ang score nila sa pang-apat na puwesto sa Country of the Year. Next, we have our number 3. Sa number 3 spot natin, nagtayang Brazil at USA. Pareha silang unplaced sa katatapos lang na Miss Universe pageant. Pero ang Brazil, nag-place naman sa Miss World. Taliwas nga ito sa nangyari sa Miss USA na unplaced sa Miss World pageant. And then ang Brazil, unplaced sa Miss Earth. Nakakuha naman sila ng third runner-up spot sa Miss Supranational at fourth runner-up naman sa Miss Grand International. Kaya naman medyo mataas din ang dalawang placements ng Brazil sa Big Six pageants. Kaya naman umakyat sa pangatlo ang kanilang bansa. Well, USA, nag-second runner-up kasi sa Miss Earth. Tapos, nag-first runner-up sa Supranational. Kaya naman umakyat sa pangatlong bansa din. Although unplaced sila sa Universe, sa World, sa International, at sa Grand International. Pero kasi, hinila ng grado nila ang Miss Earth at ang Miss Supranational kung saan nakakuha sila ng first and second runner-up finish. Kaya, pasok sila sa pangatlong spot. Well, ang number 2 naman natin, India. Ang humila talaga sa grado ng India ay ang kanilang Miss Grand International title kung saan sila nga nanalo dito. And then sa Supranational, nakakuha sila ng semi-final spot at sa Miss World naman, nakakuha sila ng top 8 finish, top 5 to top 8. Doon place sila sa International, sa Miss Earth, pero talagang hinila ng Grand, ng Supra, ng Universe at ng World ang bansa nila para makapunta sa top 2 spot. At bukod pa dito yung iba pang mga placements nila sa mga minor pageants. And then number 1, wala tayong pagtataluhan dito. No doubt dahil evident ito sa mga nakaraang Big Six pageants, although sa mga minor pageants. At ito nga ang bansang Indonesia. And sa Country of the Year status ng bansang Indonesia, nakatulong talaga dito ang isa sa mga major pageants or major local pageants ng bansang Indonesia, which is the Puteri Indonesia or Putri Indonesia. Dahil dito nga nanggaling ang Cosmo, ang Charm, ang International at ang Supra. And lahat yon silang apat matatagumpay talaga sila
sa mga nagdaang international pageants last year. Sinasabi nga na ang Putri Indonesia ang isa sa mga matagumpay na local pageant ngayong taon. Hindi lang sa Indonesia, kundi sa mundo ng pageantry. So, 0 man ang placement ng Indonesia pagdating sa Miss Universe dahil unplaced sila dito. Pero sa Miss World naman nakakuha sila ng quarter finalist or semi-finalist nga. Sa Miss International, naka-4th runner-up naman sila. Sa Miss Supranational, sila yung nanalo. At sa Miss Grand International, naka-semis naman sila. Although, unplaced sila sa Miss Earth, pero yung 4 nga, Miss World, Miss International, Supra, Grand International, na penetrate nila yung competition. Bukod pa nga dito, yung Charm Pageant, na malayo rin na narating nila, top 6, yung Cosmo na sila din yung nanalo, at iba pang mga minor crowns or placements na nakuha ng bansang Indonesia. So no doubt, Country of the Year for 2024, Indonesia. Kaya naman talaga nakukuha na ng mga Indones ang formula pagdating sa mga beauty pageants, no? From a weak country back in the days, now sila na talaga yung umuusad pagdating sa mga ganitong patimpalak. So, what are your thoughts mga pageant fans? Sa tingin nyo, hanggang saan ba kayang umusad ng mga bansang ito sa competition? No? Ito ba 2025, magiging taon pa rin ba ng bansang Indonesia ang pageantry? So, I wanna know your thoughts. Comment below. And congratulations sa mga Indonesian pageant fans, sa mga Indonesian beauty queens, and syempre sa Indonesia for hailing as the Country of the Year. And marami pang kakainin bigas ang Indonesia dahil marami pa silang kailangan patunayan kasi wala pa nga rin silang mga iba pang mga Big 4 pageant crowns, no? Kagaya na Miss Universe, Miss World, Miss Earth, wala pa rin sila. So, Miss International pa rin nakuha nila sa Big 4. So, marami pang habulin ng bansa pero mukhang porsigido nga talaga sila. Kaya naman, deserve siguro nila or deserve nga nila talaga ang Country of the Year award, no? And, ano pa ba? Marami tayong aabangan kung may susustain ba nila yung momentum. So, yeah guys, kayo na humusga. Deserve ba ng Indonesia ang Country of the Year? Oo, napanalunan nila yung mga titulo, pero deserve ba sa mga napanalunan titulo nila para matawag silang Country of the Year? Wanna know your thoughts mga pageant panis? Comment below. Alright, again, thank you so much for tuning in and listening for today's episode of the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversations. If you enjoyed this episode, please palambing naman, hit like and subscribe na para makagawa pa tayo ng mga susunod na video or episode sa mga susunod na araw. Again, if you have suggestions or concern or gusto nyo maitopic natin, i-comment nyo lang dyan sa comment section para magawan ko rin ng mga susunod na episodes. Until next time mga pageant panis, this has been Carl Loyola. Stay fabulous, keep shining, and paalam. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.